Magkakaalaman na sa Disyembre. Iaanunsyo ng oposisyon sa buwan na yan ang kanilang pambato sa pagkapangulo sa 2028 elections. Yan din ang buwan kung kailan inaasahang malalaman kung tatakbo nga ba si Vice President Sara Duterte. Narito ang report. Malayo pa pero mainit na ang 2028 presidential elections. Ang nilulutong United Opposition, sisiguraduhin daw ang tunay na unity. A real unity talaga. Kasi sobra tayong dinivide, sobra tayong pinolarize ng nakaraang mga taon. So, sino namang society ang pwedeng mag-progress kung walang unity na totoong unity? Sinabi yan ni Senator Risa Ontiveros sa panayam ko sa kanya sa programang The Long Take ng One News. Aminado ang senadora na si Vice President Sara Duterte ang pinakamalakas na kalaban sa pagkapangulo sa 2028. Is the opposition po open to support from within the administration, if only to prevent a Sara victory? Wala pang ganung usapan. Kasi nga first things first, kailangan kumbaga ayusin muna namin yung aming bakuran. Dahil ito po ba ay recognizing yung possible or yung winnability ng another Duterte sa 2028, which is VP Sara? Sinabi nga ni Senator Frank na si VP ang pinakamalakas na kandidato sa ngayon. So, kahit sino namang responsableng political formation, lalo na isang responsableng oposisyon, kailangan realistically take note kami ng mga ganyang challenges. Those are the kinds of candidacies na we will be competing against. So, kailangan up to the standards kami. Nanindigan si Ontiveros na hindi sila basta-basta aanib sa mga partido na hindi nila pareho ng mga ipinaglalaban. Anong common values po yung sa tingin yung non-negotiable para sa inyo? Good governance, transparency and accountability, kaya yung anti-corruption ang lakas sa amin. Tapos economic reforms din. Sa ngayon, hindi pa raw sila bumubuo ng koalisyon sa iba't ibang partido at wala pa rin namang nag-aalok sa kanila. Pero meron na raw silang timeline sa pagpili ng kanilang standard bearer para sa 2028 presidential elections. In broad strokes, may consensus kami na pipili kami ng aming common candidate by, say, end of this year. And gagawin namin sa pamamagitan ng mga surveys at iba't iba pang mga instruments. Makailang beses nang sinabi ng senadora na bukas siyang maging pambato ng oposisyon, pero may kondisyon. Isa pang bukas tumakbong pangulo ay si Senador Bam Aquino. Kabilang si Aquino sa mga speaker sa ikinakasang prayer rally sa EDSA Shrine sa February 22. Kamakailan nag-reunion ang opposition leaders. Kasama dyan ang mga naging pambato nila noong 2022 na sina dating Vice President at ngayon Naga Mayor Leni Robredo, pati na si Senador Kiko Pangilinan. Nauna nang sinabi ni Robredo na wala siyang planong tumakbong presidente sa 2028. Bagamat merong mga humihikayat sa kanya na sumubok muli. Sa kabila niyan, nag-post online si Robredo na nanghihikayat na dumalo sa kick-off concert ng awit at aksyon kontra korupsyon sa Quezon City Memorial Circle sa February 21. Samantala si Vice President Sara Duterte naman, dati na ring nagsabi na sa Disyembre niya rin kukumpirmahin ang pagtakbo niya sa presidential elections. I think for a presidential candidate, the perfect time to decide would be December of 2026, the year before filing ng candidacy. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.